Focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. Okay, hello po mga kalpanalo, mga kapanalig, mga kalpatrops po dyan. Kumusta po kayo? Shoutout po sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood po at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Bagaman totoo, ang channel po natin ay nakaranas po ng konting pagsubok, na-demonetize po tayo. But still, we keep on working para ma-monetize ulit ang ating, ma-monetize ulit ang ating channel. So, hopefully in this coming June 19 is makapag-apply na po tayo sa remonetization program ng YouTube account po natin. So, ito na nga po, hindi po muna tayo mag-upload ng mga artista, yung mga kanilang love life, ang kanilang history when it comes to love story, na mga naging girlfriend nila, maging asawa, mga babae sa buhay nila, at in any other celebrity updates in the Philippines. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa itong sikat po na vlogger, motovlogger, si Yana po, no? Kasi, tika muna, parang lumabo tayo eh. Okay, yun. Pinag-aralan ko po yung video, nakita po natin na talaga pong parehas po sila may kasalanan. May kasalanan si Manong Jimmy at may kasalanan din po si Yana. And sa dalawa po nila, kung titimbangin po natin po talaga, masasabi ko po na talaga po si Yana ang masasabi ko po na talagang may matinding pagkakamali doon, no? So, kay Manong Jimmy, medyo slight lang po yung kanyang pagkamali as a driver or pick-up driver. So, ganito kasi yun, no? Doon po sa kanilang tinutuntun daan, it is a toll lane. Dalawa po ang linya, left and right alone, ano? At saka hindi pa po siya tawag doon, simentado or concrete road, no? So, ang ginawa po kasi bako-bako yung daan, itong si Manong Jimmy, kasi sa rules of driving a car in public road, in public highways, dapat we keep on the right lane. Si Manong Jimmy po ay hindi. Ang ginawa po niya, naghahanap po siya ng daanan na patag, pantay at hindi bako-bako. So doon nagkaroon ng problema. Kasi bakit? Itong si Yana naman sumusunod sa kanya. In the first place, nalata po niya na si Manong Jimmy ay palipat-lipat po ng daanan. Ito na yung story. Sana si Yana naging aware siya, naging kalmado ang kanyang utak doon sa nakikita niyang driver ng pickup na palipat-lipat ng daan. Ang ginawa po ni Yana, in the first place, inovertikan po niya si Manong Jimmy, yung driver ng pickup truck. Doon po siya nagkamali. Bakit? Kasi sa rules and regulations sa public road, no? Usually dalawa lang ang lane, 2 lanes lang, dapat you keep on the right lane, no? Kung mag-overtake ka, you should not overtake in the right lane kasi dalawa lang ang daan eh. Ang dapat ka overtake ka doon po sa left lane, 'di ba? Kasi nga yung mga kagaya ng pickup truck, dapat andun siya tumutungtong sa right track, no? Nasa right lane of the road, no? So, mag-overtake ka bilang motor, doon ka sa left. Doon po nagkamali si Yana. Kasi, umovertake po siya doon sa right lane ng kalsada. Doon sila nagmuntik ng magkabanggaan ni Manong Jimmy. Bakit? Kasi, hindi masyadong makita ni Manong Jimmy yung nandito sa right side mirror niya. Kung hindi man niya nakita o nakalita niyang tingnan, hindi niya ini-expect yun. He less expect it to happen that the motorcycle rider Yana would overtake in the right place or right track or right lane. Dapat kasi ang pag-overtake ni Yana nandun siya sa left lane. Yun po ang talagang normal po na rules at saka regulasyon sa kalsada. Nasurpresa po doon si Manong Jimmy. Muntik na niyang mabangga si Yana. And there comes, nagkaroon ng yun na nga, doon na nagsimula yung road rage. Kasi si Yana, imbis na tuloy-tuloy lang siya, ginawa niya nag-dirty finger sign pa siya. Namakyo siya di ba? Parang ganoon. Wag na nating anuhin. Baka mano pa tayo. Okay, ganoon ang problema. Ngayon, dapat sana okay na yun Kung hindi siya tumigil doon sa, hindi niya hinintay yung pick-up truck driver o yung
si Manong Jimmy, at saka nagtuloy na lang siya sa biyahe. Hindi na sana dumating sa punto na mag-aaway sila. Ang ginawa ni Yana kasi is parang nanghamon eh. Di ba? Yung term ng hamon. Bakit? Hintay niya yung tao eh. Tapos, sinabi niya, itong si Manong si Manong siguro nasaktan din naman sa ginawa ni Yana sa kanyang hand gesture na yes, dirty finger, yung dirty sign ng yes, dirty finger sign, anong tawag mo doon, namamakyo nga. Ganun na yun, ha. Huwag na nating palawakin pa. Baka mabudol pa tayo dyan. Okay. Yun, nagtanong lang naman si Manong Jimmy, bakit namamakyo ka? Ang sagot naman ni Yana, you tell me. Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? You tell me. Yana naman kasi. Nakita mo na matanda na yung tao na bumaba yung pick-up truck driver. Dapat pinairal mo na lang yung pagiging tawag doon, yung being a submissive to older people, yun sana. No, ang ginawa mo. Nakita mo na matanda na yung tao, dahil naging submissive ka. Nandun na yung papasok yung paggalang sa mga matatanda. Ito yung problema ngayon sa bagong henerasyon ngayon. Porkit sikat, porkit malaki ang subscribers, influencers ka, usually. Influencer ka, di ba? Influencer ka, marami kang subscribers, followers, or whatsoever. Sikat ka, may kinakapita ka, may kilala ka, may ano ka. Dapat we know when, sabi nga, dapat alam natin kung kailan natin gagamitin ang mga bagay na yan. No? Di ba? We know when to use that right, that privilege. Diba? Kung sikat ka, gamitin mo sa tama yan. Hindi sikat para magpasikat sa maling paraan. Diba? Yan na. Take note. No? Una, ginawa mo, namakyo ka. Isa pa yan. Unang mali mo yun, namakyo ka. Pangalawa, you rode on your vehicle, you rode on your motorcycle without side mirror. That is a violation sa rules and regulations sa doon sa kalsada. Na? Bali yun. Isa pa, imbis na humingi ka ng pasensya sa nangyari, ang ginawa mo, parang you triggered the conflict between Manong Jimmy and you. Tingnan mo ngayon, ang nangyari. Dahil sa nakita mo matanda na yung tao at ikaw hindi mo siya nirespeto bilang siya at hindi ka humingi ng paumanhin sa pagkakamali mo ngayon, no? At unknowingly, hindi mo lang alam ang life status ni Manong Jimmy. So, ano nangyari ngayon? Diba? Nakasuhan ka ngayon. Bakit? Ang ginawa mo, minura mo pa si Manong, parang minura mo pa yata, pagsalitaan ng, yes, sabi mo, damn it, parang ganun. Diba? Damn it. Tapos yung pick up niya, sinabihan mong, pangit ang pick up niya, hindi mo ba alam na yung pick up na yun para, yung pala ginagamit lang pang diskarga at pang unload sa negosyo niya. Diba? Yan na. Nako naman. Nako. Kaya, alam mo, yan na. Kahit anong gawin mo, na even how many times you do a public apology, no? At ito lang, nagpalabas ka ng sulat, humingi ka ng paumanhin, letter of an apology to Manong Jimmy, but wala na. Sabi nga, damage is already done. Tapos na. Diba? Wala tayong magagawa. Parang parang we are crying over spilled milk. Wala na. Tapos ang laban. Naisiwalat mo na nag-viral na social media, na nahipahiya mo na yung pamilya ni Manong Jimmy, yung mga anak niya, yung nila. Wala na. So, kung pagbabayarin ka sa mga nangyari na yon, no, sa moral defamation na yon sa pamilya niya, nako, ilang milyon kaya yon? Kaya mga influencer, mga tawag doon, mga YouTuber, mga TikTokerists, mga social media users, we must be we must be very careful in uploading tawag doon, video contents, no? Na ina-upload po natin sa social media, no? Kung yan ay nakakasira ng tao, kung i-upload yan, nako. Ang mangyayari diyan, parang may kaso din diyan Pag sinisira mo yung tao sa social media, parang may cyberbullying pa, ano pa yan? Yun nga, may moral defamation, ang dami pwedeng kaso sa'yo, no? At saka, dapat, as a motorist, dapat alam mo yung mga rules and regulation when it comes to driving a motorcycle and driving a car, no? Driving a vehicle, dapat alam mo. Diba, you have
your orientation, before you apply for driver's license, di ba? Bago ka nag-apply ng driver's license, even a student or even professional driver's license, di ba? You undergo seminar, di ba? Dapat you have, ewan ko kung gumamit lang ng mga tawag na fixer. Kaya hindi na seminar. Oh, di ba? And in driving school, di ba? Kung magdadrive ka ng ganon-ganon, dapat you have a lot of experience, di ba? You have a lot of tawag doon, knowledge, di ba? About the rules and regulation in driving a vehicle. So, dun ka nagka-problema. Kasi unang-unang motor mo, walang side mirror. Hey! Basic. Walang side mirror, nagmumotor ka. Very dangerous. Na? At saka si Manong si Manong Jimmy, nawawala tayo kay Manong Jimmy. May kasalanan si Manong Jimmy. Kasi hindi siya tumungtong doon sa dapat niya magtuntunan. Nasa right of way siya dapat. Doon dapat siya. Hindi siya dapat paliko-liko, palipat-lipat din ng daan. Pero, mapapag-umanhin yun. Kasi nga, siya yung nasa una. Ikaw na nasa huli dapat, ikaw yung nakatingin sa ganun nangyari. Dapat ikaw yung adjust. Di ba? Ikaw yung nakakita, ikaw dapat yung adjust. No? Sa bagay, may side mirror naman si Manong Jimmy. May side mirror din siya, left and right. At saka doon sa taas ng kanyang sakyan, may side mirror din. Ay, just to siguro busy lang ang utak ng tao kasi nga negosyante at mayaman. Di ba? So, medyo hindi na napapansin yung pangyayaring yun. So, ngayon, ito, nagkakarap. Hanggang ngayon, until now, viral pa rin po ang usapan na yan in social media. Sana magsilbi po itong aral sa lahat ng mga motorista, mga motovloggers, mga vloggers, mga YouTubers, Facebook users, and TikTokerists, di ba? Na sana naman, we must be very aware of uploading contents in social media. Na? Usually na nakakasira. So, kung ang purpose mo magpasikat lang, pwede. Pero nga lang, we are bombarded with rules and regulations. We are bombarded with laws. Yeah? We are entitled with laws and regulation. Paano yan? May batas. Paano yan? May batas. Sabi nga ni King Cho, sa classroom may batas. Bawal lumabas. Pero pag pwede nang lumabas. Okay, don't forget to follow. And maraming salamat po. Alpha Wins Channel, naglilingkod po sa inyo. Mwah!